ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakamali ng kinalaban si Morgana. Hindi siya magtatagumpay sa plano niyang sirain ang bridal shower ni Lineth. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nalaman nga ni Morgana na may bridal shower si Lineth. Isa rin siyang bitter pagdating sa pagpapakasal ni RJ at Lineth. Gusto niyang sabutahihin ang bridal shower para maging memorable ito kay Lineth ang araw na ito. Pinadala ni Morgana ang dalawang lalaking sasayaw para sa bridal shower para maiskandalo at mapahiya ang lahat ng narito. May gamot rin siyang ilalagay sa inumin ng mga bisita para sumakit ang mga tiyan nila. Nasa backdoor ang malaking kahon. Andito rin si Olga at Morgana. Masayang-masaya si Morgana. Olga, eto na ba yon? Nakangiti rin si Olga. Hay naku madam, eto na yon. Exciting di ba? Sabi ni Morgana. Excited na ako. Sila na ba ang nasa loob? Kinatok ni Morgana ang malaking kahon para i-check ang mga lalaki dito. Galingan nyo ha, sundin nyo lahat ng pinag-uutos ko. Sumagot mula sa loob ng kahon ang mga lalaki. Yes, ma'am. Kumatok na nga ang lalaking messenger ng malaking kahon sa kwarto ni Lineth kung saan nila gaganapin ang bridal shower. Si Ivan ang nagbukas ng pinto. Yes, ano po yun? Sumagot ang lalaki. Good evening po, sir. May nagpadala po kasi kay Miss Lineth Santos. Regalo daw po sa kanya. Nagtataka si Ivan. Nagtanong muna siya kina Giselle at Lineth bilang permission. Si Giselle ay nagtanong rin muna sa mga lalaking nagpadala. Kanino raw galing yan? Sumagot ang lalaki. Galing po kay Doktora Peralta. Nagtataka si Giselle. Nakakunot ang noo at hindi makapaniwala. From Doktora Peralta? It's so unlikely na magpadala si Doktora Peralta ng ganyan. Sure ba kayo? Pero I'm sorry, hindi na lang namin tatanggapin yan. Pinangunahan ni Chang Susan ang hiyawan. Tutol sila sa sinabi ni Giselle. Sabi ni Chang Susan, "Huwag mo po sa uli, Ma'am Giselle. Regalo yan kay Lineth." Nagsalita si Nurse Karen. "Oo nga naman po, Ma'am Giselle. Sige na po, tanggapin na natin. Minsan lang naman po ito." Sabi pa ni Chang Susan. "Oo naman, Ma'am Giselle. Katuwaan lang naman to." Pumayag na rin si Giselle. Sige, buksan nyo na. Total, gusto nyo namang lahat. Unti-unti na nga binuksan ni na Nurse Karen at Josa. Lahat nga sila ay excited na makita kung ano ang laman ng isang malaking kahon. Hanggang tumambad sa kanilang harapan ang dalawang lalaking nakahubad at nagsayaw. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nagtatawanan sila at nahihiya sa pinagagagawa ng mga lalaki. Pero tuloy lang ang kasiyahan. Kahit naiilang si Giselle na natatawa ay hinayaan niya lang na magsayaw ang mga lalaki. Si Lineth at Annalyn rin ay naiilang, pero tawa sila ng tawa dahil tuwang-tuwa sina Chang Susan at Josa sa napapanood. Hanggang sa nakakuha ng tiyempo ang isang lalaki at ibinigay kay Lineth ang isang bote ng inumin na may gamot ng pampadumi. Ang sinumang makainom nito ay siguradong masisira ang tiyan at gagamit ng CR. Nung matapos na nga ang pagsasayaw ay pinaalis na sila ni Giselle. Okay, salamat sa pagpunta. Pero excuse me, kailangan nyo nang umalis dahil exclusive ang okasyong ito. Pumayag din naman ang mga lalaki at nagpaalam na rin sa kanilang lahat. Samantala, nagpaplano rin si Carlos na makalabas na naman sa ospital ng mga baliw para makaganti kina RJ at Lineth. Pare, gumawa ka ng paraan para makalabas ako dito. Kung wala kayong magagawa para pigilan ang kasal ni na Lineth at RJ, ako meron. Sumagot ang kaibigan niya. Ano pare ang pinaplano mo? Hindi mo pwedeng gawin yan dahil makakadagdag na naman yan sa kaso mo. Nakatitig si Carlos sa kaibigan. Galit na galit. Habang nakatingin ay nag-iisip na siya ng plano. Naisip niya ang sharpshooter na inarkila niya noon para mabaril si Dax. Ganun rin ang plano niyang gawin kay RJ. Nung makauwi na ang dalaw ni Carlos ay tinawagan naman niya ang tauhan niyang gumawa noon kay Dax. May ipapagawa ako sa'yo. Siguraduhin mong malinis. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Nung ibaba ang tawag ay nanlilisik ang mga mata ni Carlos at pangisi-ngisi. Sa pagpapatuloy ng bridal shower ni Lineth, nagdududa si Giselle sa alak na ibinigay ng isang lalaki kay Lineth. Lineth, huwag mong iinumin yan. Duda ako dyan sa alak na yan eh.
Hindi ako makapaniwala na magre-regalo si Doktora Peralta sa'yo ng ganun. Hindi niya ugali ang magregalo. Isa pa, napaka-conservative nun para regaluhan ka ng mga lalaking sumasayaw. Tumango si Lynette. Iniisip niyo ba na hindi si Doktora Peralta ang nagregalo ng mga ito? Matalinong sinagot ni Giselle. Sino-sino ba ang nakakaalam ng bridal shower na ito? Dumating sina Karen at Ivan. Tinanong rin ang dalawa. Ivan, Karen, may iba pa bang nakakaalam na magkakaroon si Lynette ng bridal shower bukod sa atin? Nagtataka ang dalawa. May napansin sila noong isang araw na nag-uusap-usap silang magkakaibigan sa paghahanda sa bridal shower. Sabi ni Ivan kay Karen, Teka Nurse Karen, di ba nung isang araw na nag-usap-usap tayo, biglang dumaan si Olga? Umayon naman si Karen. Ay oo, bigla nga siyang sumulpot noon. Nakikipagchismisa na pala siya noon. Alagad pa naman yun ni Ma'am Morgana. Nabuo na sa isipan ni Giselle na yun na nga ang pagdududa niya. Si Morgana agad ang pinaghihinalaan niyang nagpadala ng mga lalaki at alak para sa kanila. I therefore conclude na si Morgana ang may pakana ng mga lalaking yun. Huwag niyong iinumin ng alak na binigay ng mga lalaki. Sigurado ako may gamot na nakahalo dyan. Naging alerto nga silang lahat. Nagplano naman si Giselle. Why not invite natin dito si Morgana at paglaruan? Ipapainom natin sa kanya ang alak na bigay niya para kung ano man ang nilagay niya sa alak, siya lang ang tatablan. Siya lang ang maaapektuhan. Tingnan natin. Payag naman si Lynette at iba pang mga kasama nila. Maya-maya ay tinawagan ni Lynette si Morgana para imbitahan si Morgana. Hello Morgana, gusto sana kitang imbitahan sa bridal shower ko. Sa kabilang linya, pumayag naman agad si Morgana. Oh sure, wala siyang pagdadalawang isip na pumayag sa imbitasyon dahil gusto niya rin masaksihan ang pagbabalik-balik ni Lynette at iba pang mga bisita sa banyo para magbawas. Nung makarating na si Morgana sa kwarto, agad siyang sinalubong ng lahat. Kunwari ay nakainom na ang lahat. Umakting silang lahat na parang mga lasing na. Nakabalandra ang bote ng alak na pinadala ni Morgana. Pamilyar ito sa kanya. Natatawa naman siya dahil naubos na nila ang alak. Wala siyang ibang gagawin kundi ang maghintay sa resulta ng gamot. Nakita siya agad ni Giselle. Morgana, come and join us. Binigyan ni Giselle ng isang alak si Morgana. Nakangiti si Morgana. Tinanggap niya ang alak at ininom. Ito pala ang alak na binigay ni Morgana. Pinagpalit lang ni Giselle ng bote para hindi makahalata si Morgana. Tuloy-tuloy lang ang kasiyahan. Walang kamalay-malay si Morgana na siya pala ang hinihintay ng lahat na gumamit ng banyo ng paulit-ulit. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.